Iba't ibang uri ng mga armas ang nakumpiska ng mga otoridad at yan ay nang salakay nilang pinaniniwalaang tinatawag na safe house ng isang armadong grupo sa Kalawan, lalawigan ng Laguna. Si John Consulta naka-alerto 24 extra low. Bit-bit ang 7 search warrant. Tumulak ang pinagsanib na pwersa ng Laguna Special Task Group at Laguna Provincial Public Safety Company sa pinaniniwalaang safe house ng isang armadong grupo sa Kalawan, Laguna. Pagdating sa isang bahagi ng Sitio Anscor, Barangay Mabacan, agad pumwesto ang raiding team. Pinostehan ng lahat ng daanan, papasok at papalabas ng target na compound. Sa bilis ng mga pangyayari, di na nakaporma ang mga target. Saan ba dito? Saan ba rin? Ito po ang bahay ng kuya. Palabasin mo muna lahat tapos pwede mo po dito. Agad hinalughog ang mga bahay at posibleng pagtataguan ng mga baril. MMM to ah. Basyo. Nakuha ang iba't ibang armas tulad ng isang kalibre 45, isang 9mm Beretta, isang high-powered M2 automatic carbine, mga magazine at samut-saring bala. Naglabas ng mga dokumento ang ilan sa mga nahulihan ng baril. Pero kung hindi raw expired, kaduda-duda raw ang mga dokumento. Asan po yung bago? Yan na. Nang permit to carry nyo? Ay, hindi na ako kumuha kasi. Kasi hindi naman ako naalis ng bahay. Kasi ang... Ang iba, kanya-kanya ng paliwanag. Kanino talaga yung boss yung baril na yan? Hindi ko alam gawa ng pagdating ko nga namin dito sa bahay na to, natatdan na lang ho namin. Pang-depesa ko lang, pang ano doon sa aking farm. Isa sa ilalim daw ng PNP sa ballistic examination ang mga nakuha mga baril. Mahalaga raw kasing ngayon pa lang, mabuwag na ang private armed groups para mapigilan ang ilang mga krimen gamit ang loose firearms. Baka may ma-uncover tayo dyan ng mga unsolved crime na yun ang ginagamit. Pwedeng maging problema yung mga loose firearms na nagkalat. So kailangan umpisahan na naming supilin yan, kunin yan, yung mga baril na yan para hindi na makapanggulo o makagawa ng pananakot sa darating, lalo na sa darating na eleksyon. Isinama sa tanggapan ng Laguna Police ang mga nahulihan ng baril, nakakasuhan ng kasong illegal possession of firearms. Kung kayo ho ay may alam, pagbigay nyo lang ho sa amin ho, sa Laguna Police Provincial Office o kaya ho dun sa pinakamalapit na police station dyan sa lugar nyo. Tiniyak ng Laguna Provincial Police Office na magpapatuloy ang kanilang mga kampanya para matiyak na ligtas ang mga komunidad dito sa Laguna. John Consulta, nakatutok, 24 oras. Iniimbestigahan ng Justice Department ng Amerika si ang galing party list Representative Mikey Arroyo. Kaugnay ng napaulat na bahay niya sa California na hindi niya idineklara sa kanyang SALN. Iginit naman ng kampo ni Arroyo, ang bahay ay pagmamay-ari ng korporasyon kung saan may shares ang kongresista. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Mahigit 2 taon matapos ang termino ng kanyang ina na si dating Pangulong Gloria Arroyo, naharap ngayon sa investigasyon sa Amerika si ang galing party list Representative Mikey Arroyo. Ayon kay Justice Secretary Laila De Lima, nakipag-ugnayan daw sa kanila ang Justice Department ng Amerika para humingi ng legal assistance kaugnay sa ginagawa nilang investigasyon sa kongresista, asawa nitong si Angela at 2 pribadong individual. Kumilos na raw ang DOJ para tulungan ang gobyerno ng Amerika sa ilalim ng Mutual Legal Assistance Treaty. May na-receive na talaga kaming official request from the US DOJ for assistance under the existing MLAT or the Mutual Legal Assistance Treaty. As you know, we have that MLAT with the US whereby we are obliged to render assistance whenever requested. Dati nang napaulat na may bahay si Arroyo sa Foster City, California noong 2006 na hindi umano niya idineklara sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Pero tumangging magbigay ng detalye si De Lima. I cannot be disclosing details without clearance from them as the requesting state. And there are specific actions or courses of action that we are being requested pursuant to that request. Giit ng abogado ni Arroyo, ang tinutukoy na bahay ay pag-aari ng isang korporasyon kung saan may share si Arroyo. Kalaunan, naibenta rin daw ito sa isang Pilipino. Idineklara raw ito ni Arroyo sa kanyang SALN. May pasaring din ang abogado ni Arroyo sa DOJ. Kung yun ang iniimbestiga, the Americans will be accused of interference because pending na sa CTA at sa RTC ang issue na yan.
We'll just litigate this at the proper forum. Sa isang text message sa GMA News, sinabi ni Arroyo na may karamdaman siya ngayon at nasa ospital. Ayon sa kanyang abogado, bagamat nalulungkot, hindi raw nababahala ang anak ng dating Pangulo. Nag-usap lang naman kami this morning. He was okay naman. And, well, we don't want to make a big issue out of it. Wala pa nakukuhang summons or anything si Mikey. So, hintayin na lang natin. Sa isang statement, tiniyak naman ng Malacanang na makikipagtulungan ng Pilipinas sa Amerika sa ilalim ng Mutual Legal Assistance Treaty. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Chika Minute! Sa pagbubukas sa ikalawang aklat ng Luna Blanca, magbabago rin ang itsura ng karakter na ginagampanan ni Camille Prats. Kasabay kasi ng pagdadalaga ni Luna at Blanca sa storya, patatandain syempre ang look ni Camille na gumaganap bilang kanilang ina. Makichika kay Lars Santiago. Sa pagtawid ni Camille Prats mula una hanggang ikalawang yugto ng Luna Blanca, kakaibang hamon daw ang nararamdaman niya. Hindi raw birong ipinagkatiwala sa kanya ang papel na maging ina ng dalawang teenager na ginagampanan ni Barbie Forteza at Bea Binene. Kahapon, kinuna ng huling eksena ni Camille bilang mas batang Rowena kasama ang child star na si Mona Luis Rey. Pagkatapos nito, binago na ang kanyang makeup at maging ang pananamit bago siya sumabak sa taping kasama sina Barbie Forteza at Derek Monasterio. Ito na si Rowena, pagkaraan ng 7 taon, nakatira sa barong-barong sa tabi ng tambakan ng basura. Sa look po, medyo paiitimin po nila ako kasi since we're always under the sun, so parang kailangan yata umitim ng konti. Sa buhok naman nakapusod, tapos I think may nakabalot din na parang bandana. Bukod kay Camille, tatawid din sa book 2 sina Raymart Santiago at China Hortaleza. Siyempre yung preparation na parang I have to sound different than how I sound now as the 27-year-old Rowena or the younger Rowena. Kailangan po kasi may pagkakaiba doon. Kailangan mas tumanda siya, mas siguro naging matatag. Sa unang araw ng pakikipag-eksena niya sa twin stars na sina Barbie at Derek, naging maganda naman daw ang kanilang pagtatrabaho. Mababait naman silang mga bata. They're very polite. They're very professional also. So, I'm really looking forward to working with them. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happenings. Sa pagbabalik ng Chika Minute, mga fashionistang celebrities nagpatalbugan ng suot sa isang fashion event. Tutukan yan. Tatlong atleta na naglalayong maging inspirasyon sa mga kapwa nila. Sa kabila ng kanilang kapansanan, nakapag-uwi sila ng titulo sa isang tinatawag na triathlon competition. Nakatutok si Mab Gonzalez. Kahit may kapansanan, lumalaban si Arnel Aba. Isa siya sa triathletes ng Wetcha para Tri-Team. Kasama ang cyclist na si Godfrey Taberna at ang runner na si Sid Vildosola, agaw pansin sila matapos manalo ng second place sa isang triathlon sa Subic noong Hunyo. Unang event sa triathlon ang swimming kung saan si Arnel ang pambato. Naputol ang kanyang kanang binti dahil sa isang vehicular accident. Nung 8 years old kasi ako, nalunod ako eh. So may phobia ako sa water. So nung na-aksidente ako, pagkaputol, sabi ng doktor, mas maganda therapist ang tubig pag si swimming. Ginawa ko lahat para magiging kapuso, kaibigan ko na yung water hanggang nakuha ko. Pag lumalangoy ka, kailangan mo ng 2 paa para umandar ka sa tubig. Pero tong si Arnel, isang paa lang ang nagagamit niya at nilalangoy niya itong buong Olympic-size na pool ng 30 laps. Si Godfrey na ipinanganak naman na may diferensya sa paa, nahilig sa pagbibisikleta. Kita ko yung bike ng mga pinsan ko, hinihiram ko. Kumbaga, nagsasolo akong nagte-train. Maraming mga semplang, gano'n. Mga galos din. Nang matuto sa sarili niyang sikap, ibinili siya ng kanyang ama ng isang mountain bike at doon na nagumpisa sa competitive cycling. Ang runner naman na si Sid, naputol ang kanang braso noong teenager pa lang siya dahil sa aksidente sa gilingan ng bigas. Gayunman, hindi ito naging hadlang. Sa running ako, pumatok na pwede pala. So yun, nag-start ako mag-training kasi tinalo ko yung mga varsities sa school namin. Abled yun, mga abled. So, partida. Posibleng mapasama siya sa London Paralympics sa Setyembre, kung saan lalaban siya sa 1,500-meter run. Walang espesyal na kategorya para sa mga handicap sa mga triathlon dito sa Pilipinas. Kaya naman sumasabak sila laban sa mga fully able na atleta.
ginagawa raw nila ito di lang para manalo, kundi para maka-inspire ng ibang tao. Hindi nila inakala na ganun yung potential namin, na kaya namin makikumpit sa mga A-bold. Dati, wala akong talagang hilig sa sports. Hilig kasi ako dati sa mga bisyong hindi magaganda eh. Ayaw ko sa ibang tao na yung ginawa ko dati, susundin, may susunod. Sa mga katulad namin, mga may kapansanan, may mga kakayahan sa sports, sana huwag kayong magmumuk lang dyan. Ma-expose kayo ng yung ability nyo para ma-develop. Naghahanda na sila para sa Ironman sa August 5 para patunayan ulit na hindi hadlang ang kapansanan kung may pangarap na inaasam. Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Susunod sa bansang Espanya, 7 ang sugatan sa bull run, may mga nasuwag pa. May isa na naman pong nasagasaan ng tren. Babaeng namatay, tila hindi raw narinig ang busina ng tren. At bahay na pwedeng dalhin kahit saan, kompleto rin sa kagamitan. Yan ang susunod dito sa 24 oras.